Nagsasagawa na ng testing sa iba't ibang pinagkukunan ng tubig sa Baguio City matapos magdeklara ng gastroenteritis outbreak doon. Hindi biro ang sakit na ito. Ayon sa World Health Organization o WHO, ang acute gastroenteritis infection ay isa sa mga pangunahing sakit sa mundo. Kabilang din ito sa top 20 na dahilan ng pagkamatay. Alamin natin ang iba pang detalye, impormasyon tungkol sa sakit na yan. Kasama po natin sa ating serbisyo ngayon si Dr. Ron Michael Tan, isang gastroenterologist. Magandang hapon po sa inyo, Doctor. Ay, magandang hapon sa inyo. Una po muna, okay, ano po ba itong sakit na ito? Dahil nagulat po tayo na biglang may outbreak na po pala at mahigit 2,000 na itong nagkasakit sa Baguio City. Yung gastroenteritis, isa siyang infection sa ating sikmura at malit na bituka kung saan ito ay namamaga. So, ang usual na kadahilanan nito ay pag-inom or pagkain ng mga kontaminadong pagkain na nagko-contain ng mga virus or bacteria. Saan po ba ito nakukuha, Doc? Sa mga pagkain na kontaminado, so mga maruruming pagkain or tubig. So, maraming causes nito. Ang pinaka-common ay yung mga viruses and some bacteria. Like for example, yung mga E. coli, salmonella, and some rotaviruses. Pero pag ganyan po, kasi ang sinasabi ngayon, chine-check na nga po nila yung sources ng water. So ibig sabihin kung sa pagkain yan, dahil pa rin yun sa tubig, kunwari nalagyan ng tubig, ganun po ba yun? So tubig pa rin po ba yung pwedeng pinanggagalingan? Tama, pwede, no? So kung marumi yung water source natin, tapos ito yung ginagamit natin sa pagluto ng pagkain or sa pag-inom, lalo na syempre, kunyari, yung isang contaminated na tao, hindi natin naiwasan na magbukas siya, for example, or ito yung gamitin niya na water source, so pwede niya makontaminate yung iba rin. Okay. Pwede itong kumalat. Pero ano po ba yung mga sintomas nito, Doc? Yung mga usual symptoms or mga common na symptoms na maaaring ma-experience pag meron tayong gastroenteritis ay yung pagtatay at pagsusuka. Okay, kasama na rin dito yung paghilom ng tiyan. Tapos may mga ibang kaso kung saan nagkakaroon din sila ng lagnat or fever and some body pain, no? Malalaman natin na malala na to if meron na rin silang simptomas sa pagdumi ng dugo. Ayun yung mga the usual na experience sa ating mga pasyente. Doc, bakit po kasi yung binanggit natin kanina na report ng WHO na pwede rin po itong makamatay, bakit po up to which point po na pwedeng umabot siya sa pagkamatay ng isang pasyente? Actually, itong gastroenteritis, kung tutuusin, self-limiting lang ito. Ibig sabihin, kahit na wala kang i-take na gamot, gagaling ka mag-isa, no? So, however, yung mga cases na nagli-lead sa mortality or pagkamatay ay dahil sa severe dehydration. So, since ang symptoms natin ay pagtatay at pagsusuka, kung hindi naagapan, magkaroon tayong severe dehydration, pwede maapektuhan ng ibang organs, lalong-lalo na ang kidneys. Okay? So, pag nagkaroon tayo ng multi-organ failure dahil sa severe dehydration, pwede natin itong kumatay. May mga cases rin na gastroenteritis kung saan ang infection or ang bacteria na kuha natin ay severe or mga complicated na cases na pwede mag-lead or dumiretso sa isang condition na tawag ay sepsis or infection ng dugo na pwedeng kumalat. At tama, ito rin pwedeng mag-cause ng mortality natin. Ito po nangyari sa Baguio, medyo nakakapagtaka lang po na parang ang bilis po na dumami yung pasyente. Paano po kaya nangyayari yon? Dahil po ba posibleng ganun karami yung kumain sa isang lugar halimbawa na contaminated yung water source? Yes. So, yung primary mode kasi na nahawa ito is through fecal-oral route, no? So, for example, ayun nga, kung madumi yung water source, tapos ayun yung ginamit natin, so iniinom natin to, no? So, maaring makahawa siya. So, for example, yung mga tao na uminom ng tubig or kumain dun sa isang, for example, restaurant kung saan contaminated yung tubig na ginamit nila, lahat sila ay pwedeng mahawa. Okay, tapos kunyari, yung symptoms nila hindi agad magmamanifest, uuwi sila ng bahay, tapos kunyari hindi sila nagugas, sinawakan nila isang pagkain, kinain ng isang kasama nila sa bahay, pwede rin ito mahawa. Kaya pwede talagang siyang kumalat ng
ng ganong kabilis. Pwede po bang one time ka lang kumain doon at maging mauwi na agad sa gastroenteritis yung yung sakit ay magkaroon ka na agad nito? Yes. So depende rin 'yan sa viral sa type ng viral load na meron doon sa isang lugar, no? Or may mga ibang viruses and bacteria rin na nagpo-produce ng toxins, no? So kahit na sabihin natin ay okay na yung wala na siyang bacteria, pero yung toxins na naiwan doon sa pagkain, pwede pa rin sila mahawa. So yung treatment po nito, Doc, is yung kontra sa, so mag-rehydrate ka, ganun po. Wala namang particular na iinuming gamot or at saka yung pagtagal po nito usually gaano po katagal, ilang araw? Usually, yung gastroenteritis, yung mga common na types ng gastroenteritis is nare-resolve after mga 5 to 7 days. So, tama naman, no? So, wala siyang specific treatment. Ang pinaka-importante dito is rehydration. So, pag meron kang gastroenteritis, nagtatay ka, nagsusuka ka, ang pinaka-importante is uminom ka maraming tubig or yung mga tinatawag nating oral rehydrating solution o ORS, no? Para ma-prevent natin yung dehydration. Tapos, syempre, kung nagsusuka tayo, so pwede tayo uminom ng mga anti-emetic na gamot or pag sumasakit ng tiyan, pwede tayo mag-take ng antispasmodic. Tapos, kung yung mga usual over-the-counter medication ay hindi tumatalab, pinakamainam pa rin na magpatingin tayo sa doktor. Baka kailangan natin ma-admit, malagyan ng swero para ma-prevent nga yung dehydration. Yung pinapakita lang po natin yung kanina yung parang levels, no? Kasi sometimes we would say it's acute gastroenteritis. And then linawin ko lang din, minsan may ibang reports in DOH saying it's diarrhea. So pareho lang po ba yun? Kasi diarrhea ay yung manifestation ng sakit? Yes, diarrhea is yung symptoms or symptom. And yung term for the illness is gastroenteritis. Okay. Usually pag less than 2 weeks, acute po siya. Pag more than that, pwede siya maging subacute to chronic na po. Okay, huli na lang po, paalala na lang sa ating mga kababayan kung paano po makakaiwas na magkaroon ng diarrhea. Okay, so syempre, ayun, yung mga primary prevention natin is yung paghugas ng kamay. So every time kakain tayo, make sure na maghuhugas tayo. Pati yung nagpe-prepare ng food. So make sure na dapat malinis yung ating kamay and the water source, no? So kung wala tayong clean water source, ang pwede natin gawin is mag-boil ng tubig. So papainitan natin yung ating tubig for at least 3 minutes, then palalamigin lang natin and ililipat sa malinis na container. Sa etong sakit na gastroenteritis, isang way rin para ma-prevent natin is pag-take ng mga probiotics. Siguro nabibig natin yung Yakult, etc. No? So, may mga types of probiotic na pwede nating inumin para mas lumakas ang sustansya ng ating bituka or resistensya ng ating bituka para ma-prevent yung mga ganitong klaseng mga sakit. Okay, maraming pong salamat kay Dr. Ron Michael Tan, isang gastroenterologist. At